Yes! Talaga nga naman, happy Thursday morning sa ating mga pangga. Nako, eto na. Dahil sobrang happy ang ating Thursday, meron din naman akong happy balita na pwede nating i-share na, alam mo yun, iniinom natin na nai-enjoy natin everyday. Uy, sakto yan, Mare, kasi makulimlim ang panahon. Correct, diba? Masarap mag-tsaa. Eto, marirekomenda ko ang MX3 Tea with Pandan. Ano yan, Mare? Ano bang meron dyan? Alam mo ba na ang bawat MX3 Tea ay gawa sa dahon ng mangustin na hinaluan ng pandan para mas refreshing sa ating panlasa. Uy, kakaiba yun Yung mangustin, Mare, mabango na siya. Haluan mo pa ng pandan, di ba? Napakabango lalo. Diba? Alam mo ba, Mare, ng isang sachet ng MX3 Tea with Pandan ay good for 1 liter of water. Pwede itong hot or cold. Wow. At pwede mo ring dagdagan ng honey or lemon para sa added flavor para sa buong pamilya. Ayan, hindi nyo lang basta may enjoy yan. At the same time, nakakatulong yan sa ating katawan para ma-detoxify ang ating body from any toxins. Lalo pati ba, sa mga panahon yan, ang sarap kumain, ng kung ano. Alis na wash out yung mga toxins sa ating katawan sa pamamagitan ng pag-inom lang ng MX3 Tea with Pandan. True, Jen. Kaya naman, Mare, kung merong katanungan ng ating mga pangga, bisitahin lamang ang website ng mx3ph.com. O di naman kayo tumawag sa kanilang hotline sa 0918-8888-693. Hi, Pangga! Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. Gumagaral ka tayo. Oo nga. Ulit, take two. 3, 2, 1, go. Hi, Pangga! Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At inanyayahan namin kayong makinig At manood tuwing Lunes ng Baklita sa Podcast sa Spotify. at sa iba-iba pang platforms ng Energy FM. Baklita sa Spotify! Powered by Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Panalo! O ano, okay ka na? Lika na. Naka-record pa ba? Mukha yata. Lika na, okay na to. Halika na para Sige makabuking na. pa tayo. Go. Anong pipindutin mo? Bakla. Cheers, miss! The Baklita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo! Hello pa rin po sa lahat ng ating mga pangga na patuloy pa rin po nakatutok sa atin. Yes. Habang ako ay nagbablurred. Oo diba? nga. Hindi ka Japanese. At hindi rin ako magtutunog. Ay! Nakakaloka sa magandang umaga. Metro and Mega Manila. Ako po si Kapitana Sisa. At hindi ako magsasalita ng hanichi. Ako po ang inyong Tita Cora. At eto na ang Baklita sa woo! Hello pa rin po sa inyong lahat. At syempre gusto ko lang batiin ang lahat ng ating mga pangga na simula nung ating buksan ang ating podcast diba, na sumuporta sa atin hanggang sa papalapit na pagtatapos ng season 1. Maraming salamat po. Of course, sa lahat ng ating mga naging guest. Ayan, diba? Nakakataba ng puso na kayo ay aming makasama. Lalo na hindi ba? Ang mga experience na ibinigay sa atin ng Bingo Plus. Thank you so much po. Sir Christian, makabagbag damdamin naman ang pag-message sa akin ni Sir Christian kagabi kasi nag-message ako sa kanya. Sabi ko, maraming salamat po, binigyan nyo kami ng chance. Kasi dati, sinasabi lang yan sa amin ng aming mga tagahanga na mag-podcast kayo mga bakla. Mga ganon. Totoo naman. Tapos, nung sinabi ko kay Sir Christian na salamat po, tinupad nyo yung gusto namin. Yung pangarap namin. Oo, tapos sabi niya sa akin, napatunayan naman daw natin na maayos naman daw tayong mag-podcast. Correct. Maraming salamat sa magandang oportunidad. Yes. Diba? Lalo pat sa papalapit na season 1 finale po natin. Hindi ba katulad na lang ang 2011 Miss Universe third runner-up ni Shansi Sutsop. Of course, ang MTRCB chairman na nakasama namin kahapon na si Miss Lala Soto Antonio. Ayan. And of course, ang mag-asawang John Marini Pizarras and Gerard Pizarras. Ay, grabe yun, Mare. Grabe. Ang tabayanan nyo. Pakinggan nyo yun, panoorin nyo, makabagbag damdamin. Ay, correct. My gosh. Gusto nyo bang may malaman kayo tungkol dun sa babaitang yung tumatawag ng pulis? Oo, yung binabato yung sarili niyang bahay.
Hoy! Yung susulatan ng sarili. Oh! Klaka! Malalaman niyo po yan sa season finale ng Baklita sa Podcast. Correct. Yan, diba? Ng bongga. Mare, batiin ko lang. Alam mo? Di lang kita abot Ay! Hello po, Diba? Miss Jan Marini. Hello po. Kuya Je, hello po. Kuya Je, ayan, na Ayan. nakakaloka to the highest Mare, batiin ko lang din ang mga driver ng riding app. Ayan, nautol. Lalong-lalo na ang kanilang madam na si Miss Josephine Bautista Arboleda. Maraming salamat po sa Siya yung pagtuto. rider? Hindi. Ay, hindi pala. Bossing yan, bossing. Ay, hello po. Ayan. Hello po sa inyong lahat. Oo. Utol. Oh, Yun. utol! Ay! Para itong basta, ihahatid ka kung saan ka pupunta. Ay, gusto ko yan. Tara. Masarap kasi Tara, sumama ka sa sa akin at hawakan hawakan ng aking kamay. Ay! Ay! Hindi naman yun ang pahawakan Gusto mo bang ko. hinahatid ka ni Utol? Ang aking pechay. Oo, kasi namalengke Sariwa't ka. masarap, di ka mauumay. Yun. Hirap mo suporta. Sabi ko namalengke ka, di ba? Oo. Hindi pa rin siya tumigil. Siyempre, di ba, ang pechay, dapat laging May mga sariwa. basket naman yan. Oo, hindi. Dapat pag namimili ka ng pechay, dapat tignan mo yung hindi putikan. Di ba? Bagong harvest. At saka, di ba, yung wala ng mga ugat-ugat na ganong kaakibat. Actually, Mare, may mga Diba? ganun na peche yung pagbagong May mga hango. ugat-ugat. May parang tongkat ali pang Oo, nakakapit. yung parang may mga nakalaylay na mga ganyan. Yun ang mga tinitrim. Oo, kasi para hindi na madala sa palengke. Sira ulo ka. Yung mga ugat-ugat, yun ang tinitrim. Ouch! Hindi, Pero kasi baka mamaya magupit mo yung mga kamay Tama. mo. Di ba? Pero eto, mukhang hindi magtitrim. Di ba? Dahil ang usaping ito ay talagang nga naman kinagulat ng lahat. Paano yung gulat? What? Ganon. Hindi pala, dapat yung pagkagulat ganon. Oh, shucks! Oh. Wala tong kinalaman sa Bini, di ba? Kung hindi naman din ang pagbabalik show business na nag-iisang naniniwala ka ba sa forever? Simula nang nakilala kita. James Reid? Oh, diba? Ay, wow! Diba? Kasi kanta yan ng mga nagpapautang. Oh, nakanta niya Actually. yan. Nakanta na niya yan. Diba? Itong mga parang nakanta niya yung sarili niyang kanta sa sarili niyang business partner matapos siyang takbuhan ng pera. Talaga? O, diba? Kasi parang meron yatang inistapa sa kanya kaya kinantahan niya yung kanyang business partner. Naniniwala na ako sa forever. Simula nang pinautang kita. Hala, Oo. magkanong pinuutang niya? Oy, ang bali-balita lang naman kasi lumabas ito sa vlog ng isa nating kasamahan sa industriya na parang hindi naman na technically nanggaling sa kanya pero parang napag-usapan siguro nila pero na-squill din na more than 100 million pesos. Laki naman. Ang natangay nga sa kanya. Kaya siguro talaga ito, alam mo yun, nagpupursige na makabalik sa show business, diba? Kasi sinabi naman din niya diba? Hindi niya tinanong sa kanya kung babalik siya sa show business ulit. Walang patumangging sinabi ni James Reid na siya ay manunumbalik ulit. Pero, may kondisyon. Ano yun, Mare? Diba? Para dun sa umaasa kasi na baka mabuhay ulit ang Jaydeen at magbalik tambalan sila, magbabalik siya sa showbiz na with the, with the condition. Kala ko with the silver lining. Yes. Kasi sasali na siya. Isigaw na siya. Panama! Ganon. Helen! France! Playtime, Hindi. Parang Kalento! Bakit nasali yung kalento? Quezon City! Ganon. Diba? Hello nga ba na speaking of Quezon City? Hello po sa inyong lahat, diba? Sa mga nakikinig sa atin. Si Vice Mayor Gian Soto, hello po. Correct, hello. Ang napakagwapo. In fairness. Tisoy na Vice Mayor. In fairness. Yes. Tapos di eto na nga. Babalik tayo doon.
Ang kanyang kondisyon ay ayaw niyang mag-love team na sa kanyang pagbabalik sa showbiz. Bakit? Kasi kumbaga parang syempre, alam mo, hindi naman lingid sa kalaman at kanyang, alam mo yun, na proud siya na aminin na siya ay may karelasyon na at itago natin sa pangalang Isa Pressman. Ba't mo ba tinago? Sinabi mo na rin lang. Si Isa Pressman na, alam mo yung ginawa ng TikTok. Oo. Kasi hindi daw Namamansin. Kaya ginawang isa, dalawa, tatlo. Para hindi na lang mapahiya yung tumawa. Dead ba si ate mo yun? Baka naman hindi narinig. Hindi gumanon pa nga si James, kumaway siya. Ay talaga ba? Hindi, kasi usually di ba nakalaglag yung buhok na ganun? Baka naman natakpan yung tenga. Ano yung buhok niya? Semento? Hindi, baka katulad mo, di ba nakalaylay? Naririnig mo ba ako? Ano? Di ba? Pero yun na nga, diba? Parang tipong sa kanya, go naman din siya na magbalik ulit sa show business and wala naman din masama. Diba? Alam naman natin, dahil nga syempre, kumaga naglaylo lang siya sa paggawa ng mga teleserye, pelikula man na inaantabayanan natin. Yes. Buhat nang sila ay mag-break ni Nadine Lustre, diba? Bakit ano bang inaayaw-ayaw niya? Ha? Bakit ba ayaw niya? Siguro sa mga aspeto na yun, ay parang yung karera niya sa pagkanta ang gusto niya kasing i-pursue. So gusto niya parang syempre gusto lang niya munang, alam mo yun, na marating niya muna yung pangarap niya. Lahat naman ng tao kasi may kanya-kanyang pangarap. I-revive niyo yung dati niyang kanta na naniniwala na ako sa Forever. Yun nga, kinakanta Hindi na ako ngayon. naniwala sa Forever. Ayan. Hindi, naniniwala siya sa Forever kasi umabot nga ng 100 million plus yung tinangay sa kanya. Sa utang na. sa Dati yung utang. naniniwala ko sa Simula Forever. nang pinautang kita. Kaya naman hindi ako sumurrender. Hindi demanda kita. Hindi, nag-ahain na yata sila. Nang alin? Ng kaso laban dun sa business partner. Kasi kumaga parang hindi naman biro yun. Yung ba yung manager nung isa? Hindi, abogado niya yun. Talaga? Ay, hindi, yung kasama ni James. Oo. Abogado niya yung kasama ni James. Oh. Yung manager nung isa, andun kasama nga niya sa Amerika. Ay, naku. Yan. Wala naman din siyang Ang laki nun na 100 million. Ano yun? Isang beses? Pesos Isang bagsak? diba? Isang bagsakan yun? Hindi, parang sinabi yata dun sa interview na yon, yung may mga deals yata. Kaya naman lumantad din si James Reid ngayon kasi parang may mga katulad nito yung nangyayari kay Sir Chan. Hindi si Sir Chan, si Ken Chan. Ken Chan. Hoy! Mali. Di ka magkaka-season 2. Hindi. I love you, Sir Chan. Pinupog. Hindi, yun na nga kay Ken Chan, diba? Siya ngayon ang pinupupog ng mga taong nakadeal nitong kanyang business partner. Na jowa niya. Hindi naman niya jowa. Sabi jowa daw. Partner. Hindi, yung si Ken Chan. Oo, yung dito. Pero dito nga, yung kay James Reid nga, parang ganun yung ngayon nangyari. Na parang tipong ngayon, may mga deal pala yung business partner ni James Reid na hindi rin, wala siyang knowledge. Hala. Kumaga nagko-close ng deal dito sa Philippines, nagko-close ng deal sa US. So parang, alam mo yun, nako-close ang deal na wala siyang knowledge na ngayon, parang, alam mo, iniintay siguro ng mga kausap na mag-materialize ang kung ano mang proyekto. Pinang-front siya? Hindi. Katulad yung, di ba, yung ginawa nilang parang concert Cebu. Oo. Sariling pera na daw pala niya yung inilabas niya. Matuloy lang yung concert na yun. Hala, nakakaloka. Kasi nga parang tipong, teka, sandali, bakit? Nasa na mga The Thrills? Oo nga. Why tayo mga pepesungin sa mga, alam mo, yung bilatrang kakanta, ganyan. Why sila pahabs? Baka jumuwelya ng Cronilla Bells. Truth, diba? Waing malala ang mga nilatra. Waing ng pahams, diba? Kasi nga naman alang umuwi ng TYG ang mga yan. Oo, tas i-chika nila. Girl, sabihin nilang ganun, ginawa ko parang ibong Adarna doon na may icing. Tapos waing namang pahams. Oo. Tapos ang bigay lang pack lunch. Oo. Diba? Di may ay sumbong yan sa mga press powder. Tapos sa mga press powder, ichichika naman sa mga radio program. Truly, madly, deeply. Sa mga televisioret. Oo, na may mga host na ang kakapal ng pundasyon. Charot. Hindi. Proud, wala. Hindi ka magtatago sa funda. Tapos hindi ka nakikilala sa person.
Hoy. Oh. Magtatago ba ako sa funda para hindi ako makilala personal? Hoy, blind item yun Ate Sheo! But anyways, yun lang, diba? It's a good sign din naman. Kumaga parang yun nga, linawin lang natin na the reason why na ayaw niya mag-love team is, alam mo, narespeto sa kanyang current girlfriend ngayon na si Isa Pressman. Siguro pinangangalagaan na niya. Kung ano man meron sila dati ni Nadine Lustre, maaring siguro may kinapulutan siyang aral sa relasyon na yun. Kaya siguro eto ngayon, yung relationship niya with Isa, kumbaga parang iniingatan na niya. Hindi na niya yung basta, sige go, diba? Kasi alam naman natin, dati mga bata-bata days pa sila, na parang syempre, we live by, alam mo yun, by the day. Ganon. Not by the sea. Not by the say, by the say, by the DNC, by the say. Diba? Kayo nakakaloka, pero nakakagimbal yun, Mari. Pero ako, kahit may kaibigan ako, mangutang sa akin, 150 million. Aba, baka hinanting ko na siya. 150 million. Pero pag 150 lang, nakakatulog pa naman si Kapitana Sisa. Yung 150 pesos. Oo. Diba? Okay lang yun. Pero 150 million na parang umabot yatang ganyan, na estimated. Oo. Diba? Pangit. Kahit mo sabihin mo medyo kalmado si James, pero kahit paano tuliro yung utak niya dun, diba? Yes. Ang laking bagay nun, ang laking pera nun. 150 million? Ang dami nang pwedeng pakaining pamilya niya. Ayun naman. Makakaano tayo niya, makaka-imprenta tayo ng mga libro. Diba? Ganon, na pamimigay natin sa na wag mong bibigyan ng kahit anong pamagat. Dahil lalagyan ko yun. Pag off-air natin. Lalagyan ko ng title. Anong title? Ang Atis. Ang Atis. Yes. Ako, Ano? What our friends are for. Akala ko ang alamat ng akab. Inuli yung kamay ko. Ang alamat ng akab. Magagalit si Yobab. May inggit siya. Hindi Yobab naman siya Ikaw naman akab. Diba? Magkakaiba kayo. Magkakaiba kayo ng lahi. Diba? Hoy. Ano naman sabihin ko ng alamat ng butanding? Gano'n. Hoy, sabihin nila body shaming. Tayo lang to, tayo. Oo, diba? Tayo dynamics to. natin to. Yes, tayo. Wala tayong ini-involve na iba. Diba? Di baguhin natin. Para naman sa akin. Ang alamat ng butiki. Ako magsasabi nun. Bakit? Sige. Wow yung dikit ka talaga sa sa Crocs. Ang alamat ng butiki. Hindi na. Diba? Huwag ka na magkaroon ng alamat. Bakit? Ano ka na lang? Nakadikit lang ako sa pader. Maganda ako dahil ako ay butiki sa iyong kisabay. La 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 la. Naalala ko yung butiking yun, yung kantang yun. Nakakaloka. Pinalo ng tsinelas. Maganda ako. Puro kadogsyohan. Hindi ako. Ginawa nating butiki si James Reid. Ano ba yun? Akab. Yobab. Grabe na. Pero hindi naman, diba? Well, we wish him well, diba? Saan? Sa paniningil? Hindi. Sa unang-una sa paniningil, diba? Na sana, diba? Mabawi din Sige, ngayon. bigay mo yung mensahe mo. Pero, babackground ng yung kita. ngayon naman. Maganda. Grabe. Sabihin na naman ni Jer lalo sa atin. Lalaking ano yung binalita nyo? Parang wala naman. Walang silbi yung binalita nyo. Ay, Kaya sinasabihan tayo sa comment section na wala tayong binabalita. Wala tayong binabalita. Tigilan na daw natin to. Marami yung tawa. Pero hindi, di ba? We wish him well kasi he's a good actor naman. At the same time, he's a good singer. Di ba? Yan. At ang yummy niya. Di ba? Actually, mas gwapo siya ngayon. Di ba? Naging yummy siya. Oo, grabe yung itsura ni James Reid ngayon. In fairness, di ba? Gwapo. Ganun talaga kapag ka medyo nakaka-move on ka na sa mga buhay. Matagal na siyang naka-move on. Hindi, 'di ba? As an adult, 'di ba? Baka nag-matured na ganyan in everything. Kaya nagiging okay na siya. Ganun naman talaga 'di ba? So, let's wish him well.
Diba? Kung ano Bakit sabi ng utak ko, maganda ako. Kung baka may background pa din. But anyways, mga bangga yan, diba? Na nakakaloka yung 150 million. Na nakakaloka. Kung ako dami na may imprentang ano yun. Sabi sa'yo. Libro. Alam mo yun. Alamat siguro ng akab. kamag-anak ka, anak-anakan nun. Nasasabihin ko, nasaan yung kamag-anak nyo? Magbayad kayo. O, diba? James, kung gusto mong kami ang maningil, pwede. Pwede kami. Sanay po kami sa ganyan. Dati po kasi kami kabilang sa mga third party naniningil ng mga credit card na hindi nagbabayad. Tapos pinagbabantaan. Pinapadalahan ng bulaklak ng patay. Charis. Char-char lang. Oo. But anyways, mga pangga, yan ha. Diyan po Uy, illegal yun. Uy, illegal yun. Illegal yun yung ginagawang pagbabanta. Ay, pagbabanta. Pero yung third party na naniningil, legal naman yun. Diba? Yung pagbabanta lang, bawal yun. Walang, bad yun. Basta. Diba? Maganda! Ay, magpaalam na tayo. Anyways, mga bangganyan po muna ang ating unang chika for today's video sa ating pagbabalik. Isang matigmong chikahan na naman na may kinalaman kay Sandro Mula. Oo nga. OMG, ano na nangyari kaya sa kaso nila? Well, sama-sama natin pakatutukan yan sa pagbabalik ng Saksi. Sa Double B. Hoy, ba't may ibang registration na? Hoy. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po, ang ayaw magpamemo na si Tita Cora. And we are still Same, pero iba. Dali-dali pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo!